Kisa ako usa kanyet o kuhaon ko na ikaw. Hoy, ayaw mo na kakaikson mo sa akong asawa. Pariha kayo ng asawa. Iloy. Ako. Ayoy. Mga class, kinsay gusto mo atog langit? Ako man, ako. Ikaw, Ranggo. Git, ma'am. Wala man kami mataas sa imong kamot. Di ba ka gusto mo atog langit? Ningon mo kita ko mama, ma'am. Nga paulion ko na ko kayo. Patin magabian pa lang ko dito. Ayoy! Classic. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here tonight. DX double I 107.5. DX double I 107.5. Oras po natin mga kasingga, 15 minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga. Isang mapagpalang umaga po ang ating bati ngayong pong araw ng Nobyembre 1. Unang araw po sa buwan ng Nobyembre, taong kasalukuyan 2024. Ayan, araw po tayo ngayon ng undas mga kasangga. Sa ngalan ni Kasanggang Johaira Gumunsang, ako po muna ang inyong makakasama. Ang inyong pansamantalang anchorman, Kasanggang Jomar Abdul. Dahil si Kasanggang Johaira po ay may mahalagang lakad po ngayon pong umagang ito. Kaya tayo po ngayon ay inyong mapapakinggan pansamantala sa kasangga ninyo sa musika at pagbabalita, si Kasanggang Jomar Abdul. Sa ngalan po ng aming buting station manager, Sir SM Kennedy Butsdikay. Ayan ang aming pong bati ngayong pong araw ng undas. Magandang umaga po sa ating mga kababayan na ngayon po ay nandiyan na po sa ating mga sementeryo. Ayan, at binisita po yung puntod ng kanilang mahal sa buhay. Ayun, bago po tayo dumako sa ating pong mga balita sa balitang pambansa, ating po munang alamin ang magiging lagay ng ating po namang panahon ngayong pong araw ng Biyernes, unang araw po sa buwan ng Nobyembre. Ayan ang ating pong kasama si Sir Beneson Estareja ng ating po namang DOST Pag-asa. Sa ating lahat, ako si Beneson Estareja. Bago tayo magtungo po sa ating weather forecast, meron mo tayong assessment po regarding sa magiging bagyo ngayong buwan po ng Nobyembre. Base po sa ating imahe na yung nakikita sa inyong screen, meron tayong mga linya na maninipis associated po sa lahat ng mga bagyo simula po 1948. At itong makakapal na linya yung tinatawag po natin na average tracks o yung mga typical na daanan po ng bagyo tuwing buwan ng Nobyembre. Kung titingnan natin yung ating image, madalas na ito ay naglalandfall na yung mga bagyo tuwing buwan ng Nobyembre sa Luzon, Visayas, hanggang dito po sa may Caraga region. At lumilit na lamang po yung tsansa na lumilis ito na direksyon or nagre-recurve dito sa may Philippine Sea. For the month of November, in terms of intensity, posible pa rin magkaroon tayo ng mga typhoon and super typhoon. And in particular for this year, isa hanggang dalawang bagyo po ang pwede pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility at papangalanan po natin ito na Marce at Nika. Update naman tayo regarding sa ating minomonitor na si Bagyong Leon. Nakalabas na po ito ng Philippine Area of Responsibility kaninang madaling araw, 1:30 AM, at huling namataan kaninang alas 3, higit 500 kilometers po hilaga ng Itbayat, Batanes. Patuloy na humihina, ngayon ay severe tropical storm na at wala na pong direktang epekto sa ating bansa. Subalit andyan pa rin yung buntot nito, yung trough
of a tropical cyclone, Leon, dito po sa may western section ng Luzon na siya nagdadala pa rin po ng mga paulan at minsan ito ay malalakas. Samantala, basa rin sa ating latest satellite animation, wala tayong nakikitang panibagong bagyo na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod po na araw. Para naman sa magiging tayo ng panahon ngayong Friday, asahan po ang maulang panahon sa western section ng Luzon dahil nga po dun sa trough or extension ng bagyong Leon. Mataas ang tsansa ng ulan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro, kaya't mag-ingat po sa mga banta ng malalakas na ulan na maaaring magdulot po ng pagbaha at pagguho ng lupa. Sa natitirang bahagi ng Luzon, dito sa may Northern Luzon, rest of Central Luzon, at ilang bahagi pa po ng Mimaropa, bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan, at mapapansin po ang pagbuti pa ng panahon dito po sa Metro Manila, Calabarzon, and malaking bahagi ng Bicol Region, madalas magiging maaraw, umaga hanggang tanghali. And then pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi, malaking bahagi na po ng Luzon na magkakaroon ng makulimlim na panahon na sasamahan din ng mga pulo-pulong mga paulan lamang or pagkidlat, pagkulog. Sa Metro Manila, kapansin-pansin na magiging mainit na hanggang 32 degrees Celsius. Mananatiling malamig pa rin po dito sa Baguio mula 16 to 20 degrees at ilang pambahagi ng Luzon, lalo na sa mga kapatagan, posible pa rin umakyat hanggang 32 degrees Celsius ang temperatura sa tanghali. Sa ating mga kababayan po sa Palawan, lalo na sa may northern and central portions, magdala pa rin po ng payong dahil asahan pa rin po ang mga paulan, dulot pa rin ng trough nitong si Bagyong Leon o yung extension nito, at asahan din po sa natitirang bahagi naman ng Palawan at malaking bahagi ng Visayas, ang fair weather conditions, ibig sabihin, madalas magiging maaraw sa umaga hanggang sa tanghali at sasamahan lamang ng mga saglit na ulan at mga kidlat kulog pagsapit ng hapon at gabi. Yung temperature sa Palawan and Visayas, posible rin umakyat sa tanghali hanggang 32 degrees Celsius. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, malaking bahagi pa rin ito, halos katulad pa rin ng weather conditions as yesterday, bahagyang maulap at madalas maaraw sa umaga hanggang sa hapon po yan. And then pagsapit ng hapon hanggang sa gabi, may mga areas pa rin na magkakaroon ng mga isolated rain showers or thunderstorms, lalo na ang Socsagen, Northern Mindanao at yung mga kalapit pa po na lugar doon. Sa ngayon sa Mindanao, pinakamainit sa may Zamboanga City hanggang 33 degrees Celsius at dito sa may Davao City hanggang 34 degrees Celsius. Pagdating naman sa mga matataas na alon, meron na lamang tayong gale warning doon po sa may Batanes kung saan pinakamalapit po ang Bagyong Leon hanggang 4.5 meters pa rin po this morning. Pero possible po pagsapit ng hapon onwards hanggang bukas, magiging banayad hanggang katamtaman na ang taas ng mga alon sa malaking baybayin po ng ating bansa. At para naman sa ating P-Day weather forecast, asahan po bukas, Sabado, November 2, ang pag-improve ng weather conditions sa malaking bahagi ng Luzon at magpapatuloy pa rin ang fair weather conditions for Visayas and Mindanao na sasamahan namin po ng mga saglit na ulan o pagkidlat pagkulog dahil po yan sa easterlies o yung hangin galing sa silangan. Pagsapit po ng Sunday hanggang Monday or hanggang early next week na po, aasahan pa rin natin ang mga pag-ulan, lalo na dito sa may Southern Luzon and Visayas. Medyo mataas po ang mga chance ng pag-ulan dyan, kaya make sure po na meron tayong dalang payong dahil pa rin yan sa easterlies at hindi rin natin inaalis yung chance na magkakaroon dyan ng mga cloud clusters and mga possible circulations. Dito naman sa may northern and central Luzon, posible na magsimula early next week ang northeast monsoon or hanging amihan. Ito yung hangin po galing sa may norte na may bagyang malamig po na temperaturang daladala at meron lamang mahina hanggang kataptamang mga dalang pag-ulan, lalo na dito sa may Cagayan Valley at lalawigan ng Aurora. Pagsapit naman sa may Mindanao, magpapatuloy ang mainit at maalinsangang panahon na sinasamahan pa rin ng mga pulo-pulong pag-ulan o pag-idlat pagkulog dahil pa rin sa mga localized thunderstorms. Sunrise po natin ay 5:52 a.m., sunset 5:28 p.m. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja na nagsasabing sa mga panahon, Pag-asa magandang solusyon. Yan, maraming salamat po sa ating kasamahan. Mula po naman dyan sa DOST Pag-asa kay Sir Benison Estareja ng DOST Pag-asa. Magandang umaga din po muna ang ating bati sa ating butihing ama ng bayan ng Parang, Honorable Mayor Kahar P. Ibay, maging yung ating po namang sangguniang bayan members. At magandang umaga din po sa ating butihing Deputy MILG Minister, Honorable Dr. Ibrahim Ibay.
ating pangunahing balita sa balitang pambansa mga kasangga, PBBM hinimok ang mga Pilipinong ilaan ang araw ng Undas para sa mga namayapang mahal sa buhay. Nakiisa si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa lahat ng mga Pilipinong Katoliko sa bansa at sa buong mundo sa paggunita ng All Saints Day at All Souls Day. Sa kanyang mensahe, inihikayat ng Pangulo ang mga Pilipino na ilaan ang Undas para makasama ang pamilya at ipagdasal at bigyang pugay ang mga namayapang mahal sa buhay. Ang mga yumaong mahal sa buhay anya ang nagbibigay daan sa kasalukuyang kasaganahan sa pamamagitan ng ipinakita nilang pananampalataya, pagmamahal, karangalan, sakripisyo at serbisyo. Pagkakaroon din ito para pagyamanin ang espiritual na aspeto ng pamumuhay. Ang Undas umano ay paalala rin sa mahalagang katangian na nagpapatibay sa sambayanan, kabilang ang pananampalataya, katatagan at pag-asa. Samantala, hinimok din ng Pangulo ang mga Pilipino na mamuhay ng may pagmamahal at pagmamalasakit para sa ikakabuti ng lahat, katulad ng ipinapakita ng mga santo sa kanilang panahon. Naway maging daan anya ang Undas para maging mas mabuting tao, mas mabuting Pilipino, at mas mabuting tagapagbantay ng bansa. Samantala, may kaugnayan pa rin na balita. Mga uuwi ngayong November 1, inaasahang marami pa rin ayon sa ilang pamunuan ng bus terminal. Marami pang kababayan ang ngayong araw pa lamang babiyahe para makauwi sa kanilang mga probinsya sa paggunita ng Undas. Ayon kay Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX spokesperson Jason Salvador, naka-high alert pa rin ang pamunuan ng terminal ngayong araw dahil tiyak na marami-rami pa ang magsisiuwian ngayong araw, November 1. Sinabi ni Salvador na hindi man sindami kahapon ang mga kababayang dagdagsa sa terminal, pero kumpara sa mga normal na araw ay mas mataas pa rin ang magiging bilang ng mga pasahero dahil marami sa mga ito ay nagtatrabaho hanggang kahapon. Mga naghihinayang sa kita at yung iba naman ay limitado o wala ng leave. Hindi naman dapat ipag-alala ng mga pasahero ang kanilang paglalakbay dahil mabilis lamang ang palitan at pagdating ng mga bus dito sa PITX, kaya tuloy-tuloy ang pagbabiyahe. Dagdag pa ni Salvador, susunod na paghahandaan naman nila ay ang pagbabalik ng mga kababayan sa Metro Manila at inaasahang buhos sa dating o buhos ito sa darating na linggo. Samantala, sa iba pa nating balita, sa balitang pambansa, dalawang building ng Central 1 Bataan na hinihinalang Pogo Hub, ikinandado na ng PAOCC. Inabutan na ng pag-ulan ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC at Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa sinalakay na Pogo Hub sa Bagak, Bataan kahapon. Ayon kay PAOCC spokesperson Dr. Winston Casio, itong sinalakay na Pogo Hub ay ang Centro Park na umano'y isang business process outsourcing company na nasa ilalim ng lease ng Kamayanan Corp. Napag-alaman ng PAOCC na ito ay nag-ooperate bilang online scams kung saan sangkot ang sports bidding. Wala rin anya itong permit simula nang naitatag ito noong 2022. Mayroon itong 7 low-rise building at ngayon ay 2 na lamang ang kinandado ng PAOCC. Nag-ugat ang operasyon sa bisa ng search warrant na inilabas ng Malolos RTC Branch 81 matapos makatanggap ng reklamo mula sa ilang Pilipino na biktima sila ng remote trafficking. Naabutan dito ang mga Pilipinong nagtatrabaho kung saan ang ilan sa pakilala ng mga Pilipino dito ay kabilang sila sa housekeeping department.
Sa kasalukuyan ay nag-i-inspection pa ang mga otoridad kasama sina PAO Sisek, Yusek Gilbert Cruz at Pro 3 RD Police Brigadier General Reed Manaran. Sa ngayon ay highly confidential itong operation dahil hindi na lang may sangkot umanong politiko. Inaasahang magpapatuloy ang investigasyon at accounting ng mga kagamitan dito sa umano'y Pogo Hub hanggang alas 4 ng madaling araw ngayong araw. Samantala, sa iba pa nating balita, whining sa immigration nagsimula na. Mga pasaherong dagsa sa NAIA, manageable pa naman ayon sa MIAA. Nagsimula na ang whining o paghaba ng pila sa immigration counter para sa mga kababayan nating aalis sa bansa ngayong undas. Ayon kay Manila International Airport o MIA spokesperson Attorney Chris Bendijo, partikular ang whining dito sa immigration sa Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA, habang hindi gaanong karami sa T1 at T2. Sinabi ni Bendijo na sa ngayon ay manageable pa naman ang pila ng mga pasahero sa immigration at nag-deploy ng sapat na staff sa bawat immigration counter. Kapag anya nagkaroon ng available sa linya ay pinalilipat agad ng counter ang mga pasahero para maiproseso agad ang kanilang biyahe. Mas marami rin anya ngayon ang mga pasahero sa international flights kumpara sa domestic flights. Sa tansya rin ni Bendijo, posibleng umabot sa 130,000 ang passenger mark ngayong araw. Kaya naman pinayuhan ngayon ng mga pasahero na pumunta ng mas maaga sa airport upang ma-accommodate at maproseso ng tama ang biyahe at hindi mahuli sa kanilang mga flights dahil sa paghaba-haba na rin ng pila. Samantala, may kaugnayan pa rin sa balitang undas mga kasangga. Ilang bisita sa Manila Memorial Park hindi nagustuhan ng mga nakahilerang tarpulin na mga kandidato sa labas ng sementeryo. Pinuna ng ilang bisita sa Memorial Park sa Sugat, Parañaque ang mga nakahilerang tarpulin at tolda ng mga kandidato sa entrance ng sementeryo. Anila, hindi magandang samantalahin ng mga politiko ang sagradong paggunita ng araw ng mga kaluluwa. Samantala, patuloy ang pagbuhos ng mga bisita sa loob ng Manila Memorial Park bagamat nagkakaroon ng manakanakang pag-ulan. Ayon kay Assistant Park Manager Engineer Rizalin Acosta, inaasahan nila na aabot sa 800,000 ang mga bisitang papasok sa Manila Memorial Park hanggang sa araw ng Linggo, Nobyembre 3 ng taong kasalukuyan. Sa ngayon ay nagkakaroon na rin ng pagbagal sa daloy ng trapiko sa labas ng Memorial Park o Manila Memorial Park. Samantala, sa iba pa nating balita, six-month na suspension order laban kay ARC Chief Mona Lisa Di Malanta, inalis na ng Malacanang. Kinumpirma ng Malacanang na inalis na ang suspension order laban kay Mona Lisa Di Malanta bilang chairperson ng Energy Regulatory Commission o ARC. Sa isang memorandum order mula kay Executive Secretary Lucas Bensamin na may petsang October 31, 2024, inatasan si Di Malanta na muling mag-assume at effective immediately bilang chairperson at chief executive officer ng Energy Regulation Commission. Iniulat din naman ng ARC na natanggap na rin nila ang memorandum mula sa tanggapan ng Office of the Executive Secretary. Ang hakbang ng Malacanang ay kasunod ng memorandum mula sa Office of the Ombudsman na may petsang October 22, 2024 at permado ni Deputy Ombudsman Dante Vargas na nag-aatas sa lifting ng suspension order ng ARC Chief. Binigyang diin ng Ombudsman na makalipas ang masusing evaluasyon
sa case record na tukoy nila na walang dahilan para manatili ang pag-iral ng preventive suspension laban kay Di Malanta. Kung maalaala, nagsimula ang 6-month suspension kay Di Malanta noong September 9 netong taon habang iniimbestigasyon o iniimbestigahan ang reklamo sa kanya ng National Association of Electricity Consumers for Reform na incorporated o NASICORE. Batay sa aligasyon ng NASICORE, nabigo umano si Di Malanta na ipatupad ang pag-regulate sa power rate na may kaugnayan sa recalculation ng distribution rate ng Manila Electric Company o Meralco. Bilang ARC Chief, hanggang July 2029 pa matatapos ang termino ni Di Malanta, makaraang italaga ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noong July 2022. Samantala, sa iba pa nating balitang pambansa pa rin, Huayan Airport bukas na sa commercial flights. Kinumpirma ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na bukas na sa commercial flights ang Huayan Airport. Ngayon pa man, naghihintay pa ng abiso ang CAAP mula sa Cebu Pacific kung saan itutuloy nito ang kanilang flights ngayong araw sa Cauayan o Cauayan City. Nilinaw naman ng CAAP na mananatiling kansilado ang non-scheduled flights sa coastal towns ng Isabela. Ngayon pa man, naghihintay pa ng abiso ang CAAP at nilinaw naman ng CAAP na nananatiling kansilado ang kanilang non-scheduled flight sa bahagi ng coastal town ng Isabela. Iniyak naman ng CAAP na intact ang mga pasilidad ng Cauayan Airport sa harap ng patuloy na banta ni Bagyong Leon sa Northern Luzon. Sa ngayon, anila ay nananatiling maulap ang nasabing lugar. Nilinaw rin ng CAAP na hindi pa rin pinapayagan ang local flights o ang pagpapalipad ng maliliit na eroplano sa Hilagang Luzon. Oras natin mga kasangga, 36 na minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sa ating arangkada balita, 1 milyong halaga ng Cebu nasamsam ng PDEA sa Lanao del Sur. Nasamsam ng mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency ang 1 million pesos na halaga ng Cebu mula sa mga armadong dealers matapos ang kanilang palitan ng puto sa isang liblib na barangay sa Wao, Lanao del Sur nitong umaga ng Miyerkules, Oktubre 30 ng taong kasalukuyan. Sa pahayag nitong Huwebes ni Jel Cesario Castro na siyang direktor ng Philippine Drug Enforcement Agency Bangsa Morotonomos Region, isang entrapment operation sana ang kanilang isasagawa sa barangay Kilikili East ng Wao. Ngunit sila ay pinaputukan ng mga kasama ng isang dealer na kanila sanang bibilhan ng shabu. Ayon sa mga opisyales ng barangay, nakahalata ang naturang grupo at pinaputukan na pinamumunuan ng isang nagngangalang Paulo na kilalang shabu dealer sa Wao. Pinaputukan nila ang law enforcement agent na bibili ng 1 million pesos na halaga ng shabu sa kanila, kaya agad na namaril at mabilis na tumakas. Nakumpiska nila Castro ang kanyang sa kanyang mga kasama ang 1 million pesos halaga ng shabu na naiwan nila Paulo at ng kanyang mga armadong mga kasama. Ayon kay Castro, nailantag ang naturang entrapment operation sa tulong ng mga army units na sakop ng 103rd Infantry Brigade at mga informanting alam ang mga iligal na gawain ng naturang grupo. Samantala, sa iba pa nating balita, 300 pamilya na lumikas dahil sa bakbakan sa barangay Kilagan, Pagalungan, Maguindanao del Sur, nakabalik na sa kanilang mga bahay. Ito ang kinumpirma ni Pagalungan Town Mayor Salik Mama Sabulon kasunod ng kanilang pagbisita sa naturang lugar kahapon.
Ayon kay Mama Sabulon, 200 pamilya ang lumikas mula sa sitio BPI habang 100 naman ang home base evacuee sa sitio Gagadangin sa barangay Kilagan ng bayan. Lahat sila ay kagad na umuwi sa kanilang mga tahanan matapos humupa ang bakbakan sa pagitan sa grupo ni Engineer Dato Alonto Sultan laban naman sa grupo ni Abdul Latif Abdullah at Ikot Ahmad Salungad Dandua at Bausi Bumbulin. Ayon kay Mama Sabulon, ilang minuto lang matapos niyang kausapin ang magkabilang panig upang ayusin ang sigalot ng magkaputukan ito. Matagal na anyang inaayos ng LGU ang sigalot sa pagitan ng MLF commanders pero nauwi na rin sa madugong inkwentro. Sa ngayon, wala pang tulong na naibigay o naibibigay ang Pagalungan LGU sa mga apektadong mamamayan dahil hindi paligtas na pasukin ang lugar. Oras natin mga kasangga, 40 minuto makalipas na po ang alas 7 ng umaga. At habang inihintay lang po natin ang pag-uulat ng ilan sa ating mga kasangga sa pagbabalita, sa iba pa nating balita mga kasangga, higit 188 pesos na milyon ang iniwan ngayon na danyos ng agrikultura si Bagyong Christine sa rehiyon ng Bangsamoro. Umabot sa higit 800,000 na hektarya ng mga pananim ang sinira ng baha dahil sa pananalasa ng Bagyong si Christine sa BRMM kamakailan lamang. Sa datos na ipinalabas ng Bangsamoro Ready as of October 29 ng taong kasalukuyan, tumaas pa sa 188 million pesos ang lugi ng nasa 8,374 na mga magsasaka. Nasa 103 na mga bahay naman ang sinira ng nasabing bagyo at 80 ang partially damaged at 23 ang totally damaged. Isa naman ang naiulat na nasawi at 3 ang nasugatan. Samantala, ngayong araw ay mas hihigpitan pa ang nilalatag na seguridad sa mga sementeryo sa lungsod ng Cotabato. Ngayong unang araw ng undas, nagpapatupad na rin ng re-routing sa ilang mga kalsada hanggang sa November 3 ng CTPNP. Pinanalahanan naman ng PNP ang publiko sa lahat ng mga ipinagbabawal na dalahin sa loob ng sementeryo ang tulad na lamang ng alak, baril, patalim, baraha at mga maiingay na sound system. Oras natin mga kasangga, 42 minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga. At sa mga sandaling ito, atin na pong papasukin sa linya ng ating komunikasyon si Kasanggang Sir Jojo Gonzales Panigua para po naman sa kanyang pag-uulat ngayong pong umaga. Yes, magandang umaga po Kasanggang Sir Jojo. Roger, magandang umaga. Mapita at makipuntak sa mga higala na ito ng Jumar. At course, ang ating po mga kababayang mga Paranginos, magandang umaga po. Sa observation natin ngayon, pulo-pulo ang mga pamilya na naghahanda na ito kasi hanggang Jumar. At napapansin natin dito sa paligid ng dalawang grupong sementeryo at dito sa Chinese Cemetery, dito sa mga Christian area. Lalo unahin natin dito sa may pababa ng dito sa may ay pinapayuhan na kung pwede ay sa gilid na lang, dyan na lang sa highway at huwag nang masyadong pumasok sa looban kasi napakasikip na kasi hanggang at kung may bakingan man doon, kung gusto mong mag-U-turn, hirap din talaga kasi pababa na yung